yung mga talagang well-established actors natin, talagang tinulungan nila kami, tinulungan din nila yung mga baguhang actors para mas mapaganda yung mga eksena. Kasi talagang madadala sila ng mga veteranong actors natin. So yung mga baguhan, yung mga bata, so mas gumaling sila. Kumbaga, malaking bagay na naka-eksena nila yung mga yun. So, ayun po. Thank you. Ang second question ko kay Shira. Shira, ito na yata ang pinakamalaking role mo, ano? At saka ang dami niyang layers. Paano ka nag-prepare for this? Honestly, I've been working with Pochi for a while now. So, medyo parang comfortable na din kami sa isa't isa. And honestly, yung dun po sa, may certain scenes po na super tagal ko nang hindi na-experience. So, kinabahan po talaga ako gawin yun. Pero so far, I'm thankful na na-achieve pa rin. And yeah. Salamat. Congrats again. Thank you, Anne. Problems din po na encounter sa pelikula. With your relationship with your real children. Well, yung sa anong pelikula, wala naman akong masyadong na-experience na ganun sa real life. But of course, sa bawat pamilya, meron tayong mga konting problemang pinagdadaanan. Siyempre, hindi natin binabaliwala yun, pinag-uusapan natin. And like here sa movie, no, yung about mental health and everything, I'm sure malaking maitutulong ng movie sa mga family at sa mga batang nakakaranas ng ganong problema. Direct yung batang lalaki yung magaling din. Si Iskoy, nakatrabaho ko na yan sa mga Muntintala. Isa sa mga, kumbaga, sa ganyang edad yan ang isa sa mga pinaka-professional na katrabaho. Walang kulit yung batang yan. So, talagang nag-internalize yung batang yan. Pagkausap ko siya, kaya-kaya niya. Actually, hindi ko siya masyadong dinirect kung tutuusin. Hindi ko siya masyadong dinirect dahil alam niya na yung mga gagawin niya. So, ayan. Kaya thankful ako kay Iskoy na ibigay niya yung best niya sa pelikulang ito. Parang like kay Shira. Okay naman, very very professional. Parang ano naman, mas magulo pa ata kaming mga may edad kaysa kanila. Mas makulit pa kami. Hindi, mababait sila, very professional. They're taking this opportunity very seriously. And syempre kami, appreciate namin yun, di ba? Shira, you or ano mga natutunan during that time? Honestly, nung first time ko marinig na magkakaroon kami ng scenes together, super kabado po ako. Like actually, lalo na sila Pochi, they were telling me. So I was like, actually preparing for that moment na kailangan kalmado, professional, pag-take na. And of course, thankful din po ako kay Miss Pinky. She was coaching me actually nung sa mga scenes po namin na you should be like this, you should be like that, so this. And super thankful po ako kasi actually nakatulong po talaga siya sa akin. And other than that, masaya din po siya ka-work talaga. Super. Or meron pa tong schedule? Ayan, sa mga schools po, may mga schedules na po. Batangas City, tapos Cavite, Laguna, Bulacan, saka Boca Banatuan. Yung Pampanga po, wina-workout na po. Kahapon po, may nag-initial screening na po kami kahapon sa SM San Pablo. So, may around more than 2,000 na nanood na ng mga estudyante. Ayun. Okay po, salamat. Kasi sabi nga ni Salve, dynamic yung cast mo talaga. Yes, from the young stars to the veteran stars. Ayan, originally po talaga, ang concept ng Breaking the Silence is school lang talaga. Pang higher level po yung na i-cater namin. Kaya lang, nung nag-usap kami ni Ma'am Ann, ng producer, sabi ko, Ma'am, pwede natin i-capture yung elementary. So, tinulungan ako ni Ma'am kasi maraming contacts si Ma'am na mga... Si Ma'am Ann, yung producers po namin. Ayan. Good evening, ma'am. Ayan po. So, siya po yung tumulong sa akin na nagbigay po siya ng mga ibang mga magagaling na mga batang actors. Kaya nakasama namin sila. So, tinulungan ako ni Ma'am sa pagpili ng mga actors. Yung mga veteran actors naman po, yung iba doon, mga kaibigan ko na rin, nakatrabaho ko na rin before. Kaya ni Miss Pinky, 2018, nung
una ko nakatrabaho. Active roles. Kasi like Shira, ang dami mong scenes, yes, in this film. And then, si Pinky, kontrabida na naman, as usual. Yes. And Monching, very dramatic yung role, yeah. Well, yung sa amin kasi ni Direk, kasi parang naging organic siya. So there were, parang we will get the script the day before or on the day. So doon namin pag-uusapan and very collaborative kasi si Direk Errol. Tapos for me, naging madali kasi naka 3-cam setup kami. Kaya talagang walang problema sa Bastos, continuity. Direk. Oo, hindi po sila 4-cam, I'm sorry. 4-cam, nagkamali pala ako. 4-cam setup, malaking tulong po yun sa pagiging mabilis at saka sa pag-capture ng mga intimate, mga moments, ganon. Yung flow ng movie, for me, parang naging mas klaro dahil dun sa technical setup namin. So, I'm going to pass the mic kasi 4 po kami yung tinanong. Yes. Yun naman po, binuhay ko lang yung pagiging kuya ko, like, sa real life, and then, in-apply ko sa kanila. And syempre, yung tema kasi na mental health, so, well, magagaling din naman talaga yung mga co-actors ko. And Is di na this po your ako first nahihirapan. time to portray like this role? Older brother, yes po. Yeah. Yeah, in this film, in this story na mental health. Yes po. Kayo ni First time. Shira. Yes po. Alright. For me naman po, it was actually very easy yung mga takes po namin since usually 1 to 2 takes, hindi po nagtatagal talaga. And usually nag-rehearse kami before nagte-take. And super, yun nga, like what Pochi said, super madaling ka-work yung mga ka-work namin, mga co-stars. Of course, professionalism. And for my role, yeah, ang dami ko nga akong like eksena here. And siguro ang naging mahirap lang yung time management, yung scheduling and everything. Pero other than that, nagawa ng paraan and very successful naman. Yung sa role ko naman po, yung pagiging student, I've done that before. Pero yung about mental health po talaga, first time ko. And of course, nowadays, super serious topic po ng mental health. And Yes. siguro in-apply ko na lang po talaga yung mga nararamdaman po ng mga kabataan po these days. When did you start shooting this? Last year. Last year, sorry, 2026 na pala. Yeah, around last year po, like summer, if I'm not mistaken. Early last year. Yes. Alright, si Monching na lang yung last. Hello, good evening. Okay na. Okay na. Hindi, yung sa movie naman po, syempre kung ano yung kinakailangan, sinasabi naman sa amin ni Direk, ina-explain niya what the story is about, gano'n. So, doon na lang din kami kumukuha ng kung paano ipo-portray, gano'n, kung ano yung kailangan niya. So wala kayong I just wanna know kung in real life, anong klaseng mother ka po? Kasi katulad ka ba ng role mo dito na strict? At medyo monster mom? In real life, hindi po yan totoo. Kasi in real life, wala po akong anak. Nakalusot. Ayan. Pero I think lahat naman ng magulang darating sa punto na kailangan kang maging stricto kasi kailangan mo rin madisiplina ang anak mo. Importante yon, di ba? Kaya nga kung co-parenting kayo, meron good cop, bad cop. But at the same time, syempre, you also have to show love. You have to show caring. You have to listen to your children. Pero ako, I'm very, very thankful that may mga ganitong klaseng pelikula. Kasi napaka-importante ng mental health ngayon. Di ba? This is a very, very current topic, di po ba, Direk? All around us nakikita natin, di ba? From the Eman Atienzas all the way down, di ba? So, importante, tsaka I think dahil ang mga schools mismo, ang target market nila, Miss Anne, I think very helpful yan. Kasi I think sila yung mga kabataan talaga ang dapat mabigyan ng mensahe. Kaya ayun, pasalamat po ako sa kanila for that. So yun, so in real life, no.
Ito. Ay, tinakot ko syempre. Joke. Hindi. Baka nagka-mental health. Hindi. Actually, kami ngayon mas magulo pa sa kanila. Laging ganun. Naunahan sila ng takot, tapos nakikita nila parang, ay, bugoy pala si Miss Pinky. Ayan. So willing din po kayo tumanggap ng mabait na role? Oo naman! Sobrang ano. For a change? Yes! Uy, sa anak Karenina, mabait ako doon, pero palaban. Ayun. Thank Thank you. Yung next, no, pero nasabi nyo kasi kanina, parang yung mga kids nyo wala namang pinagdaan ng mental health. Sa pagkakaalam ko lang, syempre hindi ko naman Oo. Pero kasi yung role mo dito parang may pagka-true to life. May pagkatulong Diba? tulay. Oo. Kasi bakit? Dahil di ba, syempre yung separation. Yes. Oo. So nung mga time ba na yon wala silang naging issue? Paano nyo hinandle? Paano nyo na-explain sa kanila yung gano'n para maiwasan yung mental health problems sa mga kids? Nung maghiwalay kami ni Lot, even na magkahiwalay kami, we were co-parenting ba? Co-parenting. So, hindi naman, of course, nafe-feel ng mga bata na magkahiwalay kami. But as much as possible, syempre bilang mga magulang, you try to compensate. Now, kahit hiwalay kayo, you try to spend more time with me, more time with Lot, gano'n. So, naging okay naman. So that's the same. Oo, I guess to each his own eh. Iba-iba, di ba? Hindi tayo pare-pareho ng sistema. Pero kung may mga kaibigan ako na, kunyari, nagkakahiwalay yung family nila, I just always tell them na always prioritize your children. Kahit meron kayong hindi pinagkakasunduan bilang mag-asawang naghiwalay, dapat siguro isang tabi yun para sa kapakanan ng mga anak. Ayan. To produce this film. So, first, sabi ko nga, I'm really interested in producing a film. I do have, during my younger years na nagtatalent, so parang, oh, why not come back in a different form naman, not just a model, not just a talent. And as I said, nung in-offer siya sa akin ni Direk Errol, the theme was so nice. And yun nga, I have experience within the family about, broken family, depression, bullying. And so, nung ino-offer siya sa akin ni Direk Errol, I'm like, okay, let's do it. And I want to finish it. Sabi ko, kahit anong mangyari, let's finish it because gusto ko maraming matulungan. I want people to understand more what is mental health. And then, I want a lot of people to know then kung paano sila makakatulong in every form para makasave din tayo. Not just to help them, but we are also saving lives. Pagka naintindihan natin and we learn how to approach it. Okay, Sir Lawson. Well, honestly, she's the one who got me to help produce the film. But I'd have to say, I also have interest in what she just described. I've learned that since the first day I met her about helping others. I've always wanted to help others, but not to the same degree that she's done for many years. So we've been involved in various charities, our own charities that we don't publicize. But when I heard about this particular film and the topic, it's like, hey, we can reach a lot of people this way, a lot more than any other way that we could reach people. So, yeah, so I was all on board once we got going with this. Hindi, ganito. Aminin ko na. Talagang magjowa kasi kami talaga ni Direk Errol. Tapos kapit ko to si Monchi. Hindi ba? Hindi. Hindi, ganito. Nagpapasalamat ako, syempre, kasi si Direk Errol ay patuloy na nagtitiwala sa aking munting talento. Kahit ako'y kalbo lang, at hindi ko na paglalaruan totally, physically, yung character. Pero dinadaan natin sa kilay-kilay. Abay, bumenta kay Direk Errol.
At siguro it's yung dynamic no ng aming yung working relationship no with Direk Aaron. Dahil minsan nagpapatulong si Direk pagdating sa casting. Minsan may mga locations na nabubudol ko yung may-ari ng location at nabubudol ko yung ibang artista kaya napapasama. But kidding aside, I'm thankful to Direk Aaron and syempre to our producers, si Sir Lawrence and si Ma'am Ann Weber for trusting me and trusting also the whole team. So ayun. At saka kasi naglalagay ako kay Direk. Kaya diba? Thank you very much for supporting BTS Breaking the Silence. Thank you so much. Pinky Amador, for Mr. Jean Padilla and Bugoy. Kasi in the most recent years, kayong tatlo medyo nasangkot sa mga issue na ang naging resulta na kumbaga na-bash or na-bully kayo online. So what can you say about that and what did you learn from it? Miss Pinky, you first. Okay. I eat bashing for breakfast. Ganun lang. Hindi, sa totoo lang, I think nakatulong din yung role ko bilang kontrabida. Kasi hindi maiiwasan na ibabash ka talaga. So, matututo ka to take it with a grain of salt. 'Di ba? Kasi karamihan walang picture. Karamihan hindi totoong pangalan. Nagtatago sa alias or sabihin na natin, baka troll sila. Or karamihan, dun na lang sila nagkakaboses sa social media dahil wala silang boses sa totoong buhay. So for me, it comes with the job. Syempre, hindi rin maiiwasan. May time masakit. Masakit talaga. May time na talagang mapapaisip ka. Pero overall, when you take a step back, you always have to think of the bigger picture. And kumbaga ngayon, pagka ganon, I just take it na siguro I'm doing my job well dahil nagre-react sila. Yun lang po. Thank you, Miss Pinky. Kay Jean naman, kasi Jean yun nga, di ba may mga pinagdaanan kang kontrobersiya with your family na naging resulta na bash ka and nabully ka. So, what have you learned from it? Dapat anong natutunan nila doon, hindi po. Dahil unang-una, hindi naman, yung mga bashers, actually, that was the first time na magkaroon ako ng ganong kadaming bashers. Dahil hindi naman po ako sanay sa ganon. Matagal na po yung alitan, yung mga salitaan, pero never po ako nakialam naman. Kung meron man pag-uusap, it's between the family, sa side ko, with my brother. Pero hindi naman kami sumagot na after nung interview ng kabila. Kasi pag sumagot pa kami, hindi po matatapos. At kami parehong part nila, part namin, pareho lang maapektuhan. So, ang pinili namin ay maging isang mabuting tao na lang. At sa tanda ko na po na to, sa industriya at bilang tao po, napakahirap para sa akin at sa aking kapatid na gumawa ng kwento, lalo ang kwento ng kasinungalingan. Kaya dapat mag-move on na lang tayo at hindi tayo kilala ng mga trolls na sinasabi, bashers, lahat po sila. Yan po ang chismoso at chismosa ng social media. So, hindi na po na dapat sila patulan. Mabibigat po yung binitawan sa akin. Binitawan sa akin na sana mamatay na ako, mamatay na kapatid ko, at mamatay na ang nanay ko. Wala po silang narinig sa akin. Wala po kayong narinig sa amin. Kaya ayaw ko po nagpapa-interview. Natsambahan mo ako. Opo. Kasi naniniwala po ako, habang umiidad o tumatanda po tayo, it's about time na lahat ng katampuhan, nakaaway nyo, nakagalit nyo, ito yung tamang panahon po para mag-ipunta tayo ng kaibigan dahil sa edad namin na to, napakaigsi na po ng oras namin.
Ayun, at dahil sa sinabi mong yan, Jean, susundan ko, kumusta ang relasyon mo sa mga pamangkin mo? Marami po kasi akong pamangkin eh. Kung meron man kung may mga pamangkin ko na ayaw po sa amin o sa akin, okay lang po. Basta sila, gusto ko pa rin sila. Pero mas marami po akong pamangkin eh. Kasi po, 8 po kami magkakapatid. Sa anak ko pa lang po, 6 na eh. Ang anak ko eh. So, ganun po talaga ang buhay. Baka dumating yung tamang panahon po eh, no? Na, sabi nga eh, gawan nyo na akong gawan na mali. Dahil alam ko dadating yung tamang panahon at oras na malalaman mo kung ano yung tama. So, God bless na lang to each and everyone. Ayan. Ayun, thank you, Jean, for answering. Last na lang, Jean, if you don't mind. Yes. Ilan taon ka na ngayon? I'm 36. 36, ha? Ayan, may basher ka tuloy bigla. Katabi ko pa yung bashers, 3. Dahil ngayon po, 57. But I look like 42. Wow. Magkasing edad tayo, 1968. Oh, thank you. Thank you, Jean, for God bless you. answering. And my last question for Bugoy. Bugoy, same question kasi before then, nagkaroon ka ng mga issues, kaya nagkaroon ka ng online bashers. Anong lesson learned from that and how did you move on from it? Okay lang po yun. Siguro ganun po talaga sa sa industry po sa showbiz po talaga eh. Siguro, kumbaga kami po parang tinatanggap na lang po namin yung bashing nila. Pero hindi nila alam na syempre naapektuhan din po kami, naapektuhan po yung family po natin. So kami po talaga yung parang nag-aayos nun na hindi alam ng mga tao. And yun nga po, sabi ko nga po kanina, ganun po talaga sa industry po namin. Siguro, sabi nga po ni Kuya Jin na huwag na lang pong pansinin yung mga ganun. So, hayaan na lang sila. Basta, kami po, pinapakita po namin sa tao na hindi po kami sumasagot sa kanila. Wala po kaming inaapakan na tao. Hindi po namin sila inaaway, hindi namin sila binabash. So, basta ang importante po, maging lang tayo. Hindi. Lang po, maging masaya lang po tayo lahat. Opo, yun lang po talaga. Opo, magulo ng mundo, maging masaya lang po tayo. Yun nga, so, masaya ka, Bugoy. Kumusta ka sa young father? Happy? Super happy po. Maging father ng anak ko po na 7 years old na po ngayon. Si Scarlett, inaanak ni Kuya Rob. Magkano utang mo? Wala, hindi ka nagparamdam. 3 Pasko na yun. Bugoy, ilang taon ka na nung naging dad ka? I'm 16 years old. Nung naging daddy po ako. Thank you. Si Kuya Rob po yung Di ba? And thank you guys for answering. And ito hindi question, sabihin ko lang sa